Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon, sinisimulan natin sa unang pagbasa ang ating pagninilay mula sa aklat ng Henesis. At dito sa narinig nating pagbasa, tumutukoy ito sa pagtawag ng Diyos kay Abram. Kung tutuusin, sinasabi ng unang pagbasa, kontento na si Abram sa kanyang buhay. Masaya na siya doon sa kanyang bayan na halos doon na siya talaga lumaki, doon na siya nagkaisip, doon na siya tumanda. At marahil sinasabi niya, gusto ko na rin dito mamatay. Pero sa kanyang katandaan, dumating ang tawag ng Diyos. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Sa mga sinabing ito ng Diyos kay Abram, para bang nakakagulat sapagkat ang tanda-tanda na niya, halos hindi na siya maaari pang makagawa ng kung ano ang kayang gawin ng mas bata. Pero dito makikita natin kung papaanong si Abram ay napaka-masunurin sa Diyos. Na kahit kontento na at masaya na siya sa kanyang buhay, kahit sinasabi niya sa kanyang sarili, dito na ako mamamatay sa bayan na ito dahil sa tawag para mangibang bayan at magsimula ng panibagong buhay. Sinunod ni Abram ang sinasabi ng Diyos. Masunurin, iyan ang isang napakahalagang katangian ni Abraham. Si Abram na sa kalaunan ay naging Abraham. Kung pagninilayan natin ang kanyang buhay, talagang malinaw na malinaw, mangingibabaw ang kanyang pagiging masunurin sa Diyos. At sa mga darating na araw, mapapakinggan natin kung papaanong nung siya ay pagkalooban ng anak, hiningi ng Diyos kay Abram na ialay ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Hindi siya nagreklamo, sumunod siya sa sinasabi ng Diyos. Sa buhay ni Abraham, makikita natin ang tunay na halimbawa ng pagsunod sa kalooban, sa kagustuhan ng Diyos. Na bagamat kontento na siya, masaya na siya, gusto na niyang doon na lang mamatay sa kanyang bayan dahil sa tawag at paanyaya ng Diyos, tinalikuran niya ang lahat at sinunod ang Diyos. Sa buhay natin, sa iba't ibang pagkakataon, inaanyayahan tayo ng Diyos sa mga gawain, sa mga bagay na para bang sa tingin natin, ayoko. Okay na ako dito. Masaya na ako dito. Kontento na ako sa kung ano ang buhay mayroon ako. Bakit hindi natin
tignang mabuti. Ang paanyaya ng Diyos ay paanyaya para tayo ay mas lumago, mas mapalapit sa Kanya, at mas maging Kanyang tinatawag na lingkod. Kapag ang pag-iiralin natin ay ang ating kaisipan, ang agad-agad sasabihin niyan, ayoko. Bakit hindi natin gamitin ang ating puso? Sapagkat ang puso, kapag nangusap, iyan ay umaayon sa kung ano ang sinasabi ng puso ng Diyos. Ilang araw mula ngayon, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang puso na naging masunurin sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Hingin natin sa Diyos ang biyaya na ang puso nawa natin ay palaging sumang-ayon sa kung ano ang panawagan at paanyaya ng Diyos para sa Kanyang lalong ikaluluwalhati. Huwag nating pairalin ang ating pagiging makasarili at ang ating limitadong pag-iisip. Hindi saklaw ng ating pag-iisip ang napakagandang plano ng Diyos para sa atin. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na katulad ni Abraham, palaging sumang-ayon sa paanyaya, sa panawagan, sa tawag para maglingkod.